Paano natin i-manufacture at ipoproduce ang mga pagkain sa equal money system? Dapat nating pasalamatan ang mga korporasyon dahil na-workout na nila ang mga paraan para i-mass produce ang food on very little land at sa controlled environments kung saan walang seasons ang makaka-influence dito at nagawa na nila ito worldwide. Meron tayo ng lahat na teknolohiya na kailangan natin para ma-produce natin ang mga genetically modified na pagkain sa ating supermarkets. Ang mga small farmers ay mawawala na sa equal money system. Karamihan sa farmland sa mundo ay magiging tahanan ng mga hayop at ang karamihan ng mga bakod ay aalisin na para ang mga hayop ay makakasalamuhan na natin dito sa mundo at tayo ay mabubuhay kasama ang mga hayop sa equal money system. At yung mga malalaki ng farms na ginagamit ng mga korporasyon na nandito sa mundo ay gagamitin ng mga youngsters para sila magkaroon ng edukasyon. Itong edukasyon na ito ay gagawin nila physically at practically in a few years, kung saan malalaman nila kung paano mag-produce ng pagkain sa isang commune style na paraan with great fun, great parties, at makikita nila doon ang kanilang mapapangasawa o ang mga magiging future lovers nila. Hindi man mga mapapangasawa kundi mga makakasama nila habang buhay. At di-develop nila dito ang healthy social structure sa kanilang mga makakasalamuhang mga kaedad nila na mga kabataan din na nagtitake responsibility para sa production ng mga pagkain dito sa buong mundo. Dahil ang mga pagkain na pinoproduce ay para ring katulad ng paggawa ng recipe na paulit-ulit natin ginagawa. Ipaplant muna natin ang mga seeds. Pagkatapos nun, aalagaan natin sila. At pagkatapos nun, ay harvest naman natin sila. So, para itong cycle na paulit-ulit na nangyayari at yung mga kaalaman para gawin ito ay andito na. So, hindi na tayo kailangan mag-reinvent pa. Hindi na tayo din kailangang mag-establish pa ng farms o kahit na ano na tungkol sa farms. Meron ng sapat na pagkain na pinoproduce sa buong mundo at maraming farms na nagpo-produce nito sa ngayon. Ang mga produksyon ng asukal at mais at iba pang mga bagay na involved sa biofuels ay hindi na natin makikita dahil hindi na natin ito ipoproduce dahil sa kompetisyon ay wala na sa equal money system. So, ang mga brands at ang mga produkto na ginagawa for mass production ay na sobra-sobra sa kinakailangan ng tao ay hindi na ipoproduce. Ang ipoproduce na lang natin ay yung pinakamabuti
na mga produkto na makaka-assist sa atin na kung saan tayo mabubuhay ng best in every way at hindi na tayo magiging limitado dahil wala tayong perang pambili, kundi lahat ng kailangan natin ay magiging available na. At dahil hindi na rin sobra-sobra ang mga pinoproduce natin ng mga produkto dito sa mundo, ang Earth ay babalik sa kanyang natural na kondisyon. Ito ang isa sa mga importante at unang proyekto ng Equal Money System, ang ma-restore ang natural heritage ng Earth sa buong mundo. At ipapakita natin ito sa television channels kung paano ito mangyayari. At kung paano din natin iiwanan ang kapanahunan na kung saan inabuso natin ang Earth. Magiging shocking ito pero masaya din ito dahil part ito ng restoration ng Earth, rebirthing ng Earth. Alisin ang mga bagay-bagay na nagkukos ng harm at pati na ang mga abuso na ginagawa ng mga tao. Na imbis na magkaroon tayo ng mga tao na umaabuso at nang haharm ng kapwa nila, ay magkakaroon tayo ng mga tao na nagkikare sa environment at pati na sa kapwa nila. At ang pagtingin nila dito ay pantay-pantay. At tinatrato nila ito na parang sarili nila.